At good morning po sa bawat isa. And this time we will start our Sunday school this morning. At tayo po ay umawit muna sa Panginoon as we worship God for this wonderful morning po sa umagang ito. So let's sing our opening song for this morning. Let's sing Onward Christian Soldier. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners flow. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the Church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the Church prevail. We have Christ on promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Onward, many people, join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. At tayo po ay manalangin po sa ating pag-isiwala ng ating Sunday School. Father God, we are praising you and we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us, Lord. And Lord, as we gather ourselves sa online platform, Lord, and dito rin sa simbahan po, Panginoon, bless you po nawa ang aming pagsisimula na aming unang bahagi na aming pagsamba sa aming Sunday School. At nawa ay focus niyo po ang usot isipan po namin sa pagsamba sa inyo at paikinig sa inyong salita sa tunod gabay ng iyong banal na Espiritu at magiging ang aming tagapagturo, Panginoon, ay maging ang iyong banal na Espiritu maggabay sa Kanya na daling kami sa katotohanan ng iyong mga salita
At muli, Lord, na maging equip namin to, Panginoon, sa bawat pamilya ng simbahan na ito. Pagpalaan niyo po ang aming Sunday School at sa anumang pagkukulang at pagkakasala na gawa po namin sa inyo. Siya sa atin niyo puso at isipan po namin at kayo po ang malahati, Panginoon, sa aming pagsamba at ingatan ang aming kagamitan sa pagsamba. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ibigay na po natin ang oras na to para sa ating tagapagturo na si Pastor Gary. Okay, good morning po sa ating lahat. So we praise and thank the Lord for the strength that He have given us this morning to continue to gather ourselves together to study His Word sa ating pong Sunday School sa umaga pong ito. Okay, so sa ating pong dako sa ating pong Sunday School, nais ko pong i-review lang ang bawat sa ating pong mga na-discuss na mga lesson sa pasimula ng ating pong topic about loving God in our family. So, ating pong napag-aralan doon po sa lesson 1, yung the gift of family. So, we are being reminded that the family that we have is a gift from God. Then doon po sa lesson 2 natin, to love God in our family, we can express this love to God in our family by applying the greatest commandment in our family. So yun po yung lesson number 2 natin. And then doon sa ating lesson number 3, to love God in our family is to apply or by applying the Great Commission in our family. Then nung last Sunday, yung lesson number 4 na ating pong diniscuss, yung to love God in our family, we can express this love by applying the new commandment in our family. So this morning, ang lesson po nating i-discuss, ating lesson number 5, is about applying the cultural mandate in our family. Applying the cultural mandate in our family. Okay, so before we continue on, maaari po ba nating ilagay o pindutin yung yung icon na na approve, kung meron po tayong mga hawak na na lesson material natin para malaman natin kung kung sino-sino ang may sorry, hindi pa pala ako open ng aking video. Yan. Kung sino-sino po ang may copy ng ating pong lesson. Para maano po natin. Yan si Mami, meron po siyang copy, Then sila Sister Giselle, ayun si Brother Rico meron din. Sila Sister Giselle dito, meron din. Sila Brother Richem. Okay, so thank you po. So sa umaga po ito ay maikli po yung ating sigurong magiging discussion sa ating lesson. Dahil i-continue po ito ni Pastor Oji sa next Sunday. Siya po ang magtuturo na naman kasi 1 month lang po ako. So last Sunday na po ngayon ng ng May. So next Sunday ay nasa buwan na po tayo ng June. So siya po uli ang magte-take over sa ating pong Sunday School. Siya po ang maglilid muli sa pagtuturo sa ating Sunday School.
So, i-continue po ito ang lesson number 5 natin. So, ang ating pong i-discuss sa umaga pong ito ay yung first part lang po, yung Roman numeral number 1 ng ating lesson na ito. Applying the cultural mandate in our family. Okay, so to start, pwede ko po bang mahilingan si Mami Nena to read po yung ating introduction, yung statement sa ating introduction, yung first and second statement. Yes, Pastor. Sige po. Loving God in our family. Lesson 5, applying the cultural mandate in our family. The first commission, commonly known as the cultural mandate, is sometimes referred to as the Great Commission because it is often omitted in Christians' teaching. However, this mandate is very important because it gives life to the purpose of family, work, culture, and how God used them to glorify Himself. In this study lesson, we will study the what, why, and how our cultural mandate. What is the cultural mandate? Why gave us such a command? And how can we obey it in the context of family? Hanggang doon lang, Pastor. Okay po, Mami. Thank you very much po sa pagbasa. Hanggang doon lang. So, yun. Okay. Maraming salamat po, Mami. Okay. Okay, so yan po yung yung kumbaga yung ating pong overview sa ating pong pag-aaralan, yung what, why, and how of cultural mandate. But then this morning nga po, gaya ng nabanggit ko, yung first part lang po ang ating pag-aaralan muna, which is yung what is the cultural mandate? Ano ang cultural mandate? Okay, so tinignan ko po si Sister Lizel to read yung Roman numeral number 1. And then yung yung number 1 na rin under ng Sister Lizel. Yeah. Number 1, what is the cultural mandate? What are the 5 commands God gave to Adam in Genesis 1 verse 28? Ito po. Okay, so pwede pong buksan natin yung Genesis chapter 1 verse 28. At hilingan ko po siguro si Ate Banji to read for us yung Genesis chapter 1 verse 28. Ay, hindi niyo po mabasa, Ate Banji? O, kaya naman. Ayan. Yan po. Genesis 1:28. Ayan. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing, the movement upon earth. Upon earth. Genesis 1:28. Okay, thank you very much po, Ate Banji. Opo, tama po. And then, lingan natin si Sister Cecil. Pakibasa mo yung statement under ng number 1 na question.
Sir Cecil. Here po, Pastor. God wants man to exercise dominion over all the earth. This is done through procreation, propagation, population, and subjugation. God could have populate the earth all at once, but He wants us to participate in His work of creation through procreation. He already rules everything, but He wants us to dominate the earth through subjugation. Yan. Okay, thank you very much. So, doon sa binasa po natin na verse sa Genesis chapter 1 verse 28, together with the statement under ng question number 1. So, ano po yung ano nyo, yung nakita nyong answer doon sa question, what are the 5 commands God gave to Adam in Genesis? Be Okay, fruitful. Yan, be fruitful. Multiply, replenish, Yan. multiply and replenish the earth and subdue it. Yan, subdue it. Yan. Okay, in other words, ano, yung una ay procreate, and then yung pangalawa ay propagate, and then yung pangatlo ay populate, and then yung pang-apat ay subjugate, and then yung pang-lima ay dominate. Yan. So yun po yung ano no, yung answer doon sa question number 1. Okay, so kaya kung mga blank pa po yung hawak nyong ano, material, so yun po yung ano natin. Yun po yung answer natin. Okay, so and then sa question number 2, pwede pong pakibasa ni Brother Rico at kung ano po, kung bibigay nyo na yung sagot din. Hiningan po natin si Brother Rico to read question number 2. Question number 2, what work God gave to Adam in order to fulfill this commission? What work? So as we read Genesis chapter 2 verse 15, so ano po yung sinasabi na To keep it and work it sa Garden of Eden. yan. Okay, so thank you very much po, Brother Rico. Exactly po ano, to cultivate and keep the garden. So yun po yung nabanggit dyan na gawain na ibinigay ng Diyos kay Adam para tuparin yung ano no, yung order to fulfill the commission. So to cultivate and keep the garden. So yun po yung answer dyan. So sa lesson number 2 kasi na ano, o sa Roman numeral number 2 na explain yung ano po no, yung definition ng culture. But then dito makikita po natin yung idea nung kahulugan ng word na culture. So kagaya po ng ano diyan, nabanggit diyan sa Genesis chapter 2 verse 15 na yung gawain na ibinigay ng Diyos kay Adam in order to fulfill yung commission ng Diyos is to cultivate and keep the garden. So that's the idea of the word culture. Yes. Yan. Linangin. And then yan, linangin. Tama po.
And then, request natin si Julia to read yung yung statement under ng question number 2. Pastor, wala po dito si Wala sa dyan. Okay, so si Sister Mian, na po siguro natin, request natin si Sister Mian. Kung ano pa po kayo. Ako na lang, Pastor. Sige po, baka mukhang nasa biyahe na sila, Sister Mian, ano. Sige, Mami, Opo. thank you po sa sipag. To subjugate means to bring things under control. This means that we are allowed to shape and improve our surroundings to accomplish this goal. Adam's assignment in the garden was exactly this. He is to cultivate and keep the garden as he sees it. Yan, Yes. okay. Maraming salamat po, Mami. So, yun po mismo yung yung binabanggit diyan na sagot doon sa question number 2 natin. Doon sa gawain na ibinigay ng Diyos kay Adam in Yes. order to fulfill the commission of God. Okay, and then sa number 3, question number 3, hindi nga natin siguro, habang nandito pa si Brother Hitchem. So, question number 3. What are the commands that God gave to Noah in Genesis chapter 9, verse 1 to 2? Yeah. Sagutin ko rin po, Pastor. Basahin ko po muna, Pastor. Genesis chapter 9, verse 1 to 2. Sabi po dito, binasbasan ng Diyos si Noah at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magparami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinibigay sa inyong kamay. So yung tanong po dito, what are the commandments God gave to Noah? Yun po yung magparami po. Tapos sa mga hayop po, parang i-tend po yung mga hayop, Pastor. Alagaan, parang ano po. Tapos, to dominate the animals, Pastor. Okay. Pastor. Yan. Okay, thank you very much, Brother Hitchem. Yan. So, yun po yung nakita ni Brother Hitchem na answer doon sa question number 3. So, sa sa iba sa atin, kay Ate Banji, ano po yung nyo dyan, nakita na na sagot din? What are the commands that you do? Ano po? Pero, ang command po niya is the same pa rin po. Nasabi na dito na be fruitful and multiply, replenish the earth. Yun. Yun po, Okay. nakalagay dyan sa inyo. Yan. So, tama po. Be fruitful and multiply and fill the earth.
Yan. So yun po yung utos ng Diyos diyan na ibinigay kay Noah. So almost the same doon sa utos na ibinigay ng Diyos kay Adam. So magkakapare-pareho po yung ano no, yung ibinibigay na utos ng Diyos mula kay Adam hanggang dito kay Noah. Yes. So lingan po natin uli si ah Sister Cecil, pakibasa yung statement diyan under ng ano no, ng question number 3 natin, Sister Cecil. The Pastor. God repeated the first commission to Noah after the flood. However, there is a slight changes. Noah was not commanded to subdue and dominate the animals, but promised that the fear and dread of him will be upon them automatically. Yan. Okay, thank you very much, Sister Cecil. Then let us go to the fourth question ano sa ano natin, pang-apat na question. So, hindi natin uli siguro si Sister Lisette to read yung ano natin, yung pang-apat na question. Number 4. What are the commands that are getting from Adam and Noah? Yan. So, any idea, Sister Lisette, kung ano yung mga utos na inulit-ulit ng Panginoon kay Noah mula doon sa utos niya na ibinigay kay Adam. Yan ano, so To subdue the earth. to give fruitful, yan, Be fruitful and subdue the earth. to multiply, to fill the earth or subdue the earth. Yan. Okay, so ano din, andun din yung ano din ano, utos na to tend the cultivate garden, to garden. keep and to cultivate. Yan. So yan po yung kumbaga consistent na command ng Diyos beginning from Adam to Noah. So yan po yung commission ng ating Panginoon simula pa lamang po sa lahi nila nila Adam at hanggang kay Noah. Okay, so this time ay anuin po natin siguro pag-usapan, i-discuss po siguro natin yung first part po ng ating lesson sa umaga ito, applying the cultural mandate in our family. So sa consistent command of God beginning from Adam to Noah, so ano po yung napansin nyo na related o in relation doon sa ating sa ating pinag-aaralan about loving God in our family by applying the cultural mandate in our family. So what kind of teaching yung po diyan, yung makikita natin mula doon sa utos ng Diyos mula kay Adam hanggang kay Noah. Yan, siguro natin, tanungin natin siguro, simula muna kay kay Sister Giselle. So anong napansin mo, Sister Giselle, na diyan? Na uri dapat ng pag tupad ng commission, ng Great Commission nila Adam at ni Noah
doon sa doon sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa kanila diyan yung yung lalo na kay Adam ay yung Garden of Eden. So doon sa lahat ng doon, creation ng Panginoon, mapahayop man o mga garden, yung mga laman. But then pagdating doon kay Noah ay doon na mismo sa kanyang sa kanyang family. So as we study about applying the cultural mandate in our family. So kung pagdating na sa ating family, ano yung idea na makikita natin doon sa uri dapat ng ginagawa ng mga Kristiyano sa sa pagsunod sa Great Commission ng Panginoon, yung pagtuturo sa pamilya. So, yung para sa akin, siguro, yung maging tayo sa maging po tayo sa pagtuturo. Yung tuturo po natin sa ating pamilya about sa akin, talaga dapat panindigan natin na yun din yung natin sa yung tawag dito. Hindi ko yung masabi. Yung pagsunod po natin hindi lang nakikita ng mga tuturuan natin, lalong-lalo na po yung pamilya natin na na yung utos ng Panginoon yung dapat din nakikita sa akin or sa mga na ituturo din sa mga bata. Para kung ano po yung nakikita ng ano po yung nakikita sa iyo, yun din yung susundin ng bata. Kasi kung ano po yung itinuturo din sa iyo ng Panginoon, tapos sinusunod mo po yung ng Panginoon, yung yung utos ng Panginoon, na rin po, yun yung magagawa mo sa iyong pamilya. Okay, thank you very much, Sir Lisel, sa sa kanyang talagang pagsusumikap na maintindihan at maipaliwanag yung kanyang pagkaunawa dyan sa idea ng ibinigay na utos ng Diyos kay Adam hanggang kay Noah on how they keep sabi diyan yung ingatan yung creation ng Panginoon. Yes, Pastor. So pagdating naman sa atin sa family nga, yan po yung ating dito kasi yung tema ng ating lesson, yung applying the cultural mandate in our family. So doon po sa mga nakita natin na explanation sa first part ng lesson natin, na kung saan ay atin pong pinag-aralan dito yung ibig sabihin ng ng salitang cultural mandate. So Yes, Pastor. doon sa mga naibigay na sagot doon sa 4 questions na ating nakita. So ano po yung naging idea naging idea natin doon sa uri ng sa uri ng pag-iingat at ng pagtuturo nila Adam, nila Noah Yes. bilang pagtupad doon sa mission ng Panginoon. Yan. Okay, Yes, so Pastor. sige, si Mami po, baka gusto din po mag-share Yes, Pastor. ng kanya pong understanding. Since God repeatedly commanded Noah's family and Adam's family as a family Christian, dapat makita rin sa atin ng ating mga anak, ng ating mga kapamilya,
na iniingatan natin ang bawat creation na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, na ito ay ating i-cultivate, aalagaan, even damang pagyayamanin, lilinangin ang mga pinamana sa ating mga kalupaan, mga kahayupan, na ito'y ating ingatan, mahalin at maging progressive tayo sa pag-aalaga nito. Na ito ang ipapakita natin sa mga sumusunod nating mga henerasyon na we are obeying the command of God because it was repeatedly commanded to the family of Noah and Adam. Yun din dapat makita sa atin na pinapangalan natin ang ating environment, ang ating mga kapaligiran na ating maalagaan ito at mapropagate ang lahat. Sapagkat binigay sa atin ng Diyos ang authority na i-cultivate natin to, i-shape at hilangin ang bawat pakikinabangan natin dito sa ating mundong pinagkalob sa atin ng Panginoon. Iyon. Wow. Napakayaman ng mga nabanggit ni Mami sa kanya pong understanding diyan sa idea ng ibinigay na commission ng Diyos kay Adam up to Noah sa pag uhubog, sa pag diyan, cultivate, sabi nga ni Mami, sa ating family and even sa mga ipinagkatiwala sa atin. Okay, so sige po, baka si Brother Rico may ma-share po sa atin na kanya pong na unawaan sa atin pong na-discuss na unang bahagi ng ating lesson number 5, yung applying the cultural mandate in our family. Sa akin naman, Pastor, no? Maliwanag naman yung utos ng ating Panginoon, no? Na go to the world and multiply and have dominion over the earth. Ayan, nasusunod naman namin ng mga tao yan. Yung tatay ko nga, very fruitful eh. 10 kami. 10 kami sa mga kapatid. So, go to the world and multiply. So, Obedient talaga. ang comments ko lang dito, Pastor, itong command na ito, sa Pilipinas, parang hindi na applicable sa, kaya gumagawa na lang tayo ng utos na Overpopulated. dumami na yung mga Pilipino, overpopulated na tayo, maliit lang yung bansa natin, ang dami naman, ang daming tao. So, yun yung isa, no? Then, pangalawa, yung authority mo to yung command na have dominion on all over the earth, parang pinagkatiwala sa iyo yung lahat ng mga resources, lahat ng mga bali ikaw lang may authority, ikaw ang mamumuno. Ang problema naman ngayon, Pastor, sa katotohanan, no? Sinisira naman yung mga natin, yung hindi mo naman yung mundo ngayon, either na umuunlad ba tayo o na nasisira ba yung mundo? Kasi yung nuclear power ngayon, isang lang, wala na, maggunaw na yung mundo. So, yun ang isang contradicting, yung contradicting na naman sa command na i-cultivate natin, alagaan natin. Siguro nasusunod naman ng mga tao yan, pero meron ding ginagawa ng tao na nakasisira sa atin, sa mundo. So, itong pollution na ito, kaya nag-climate change dahil sa pollution. So, yun ang contradicting nito sa command ng Panginoon, no? Pero nasunod naman ito during the time of Moses, Noah, and Adam and Eve. Yan lang, Pastor. Yan. Okay, so yan, marami pong naibigay sa atin na insight si Brother Rico dahil sa kanyang pagiging involved po sa sa government, nasa kanila pong
work ay related po sa ano no, sa agriculture, o doon sa ano no, sa ah, patungkol sa lupa. So, yun yung isa sa mga issues ng ating ano ating government o ng ating ah, community. So, yung pagiging ano po, yung madaling sabi, yung pagiging good steward ng mga inano pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan. So, yun po yung isa sa nagiging ah, problem natin ngayon, yung pagiging mabuting katiwala. Yan. Okay, thank you very much, Brother Rico. Yan. Si Ate Banji, may ano po kayo? Gusto din pong i-share sa inyo pong understanding sa ating pong napag-aralan sa umaga pong ito. Banji, nag-ano na po ba kayo? Nagre-ready na? Ayun. Nakapasal po ng kamadyanan. Yung Bunyo therefore, kailangan po talaga natin na nalito po ito sa ating pamilya. At kailangan po bukal po sa loob natin yung paggawa nito. Na kailangan po wala po tayong pagkatubili na ibahagi po itong salita ng Panginoon para lumagana po ito para po ito ay may adapt din po ng mga unsaved po na mga tao na kailangan po kasi po kung hindi po tayo magbabago ng salita pa, hindi rin po tayo magiging fruitful. So, command po ito na kailangan natin gawin po talaga. Tapos yung kailangan po yung binahagian natin na ay makapagbahagi na rin po sila sa iba para mag-multiply po yung madadagdagan po yung nakakaalam ng salita ng Panginoon. Amen. Okay, thank you very much po, Ate Banji. Yun. So yung yung idea ng nabanggit ni Ate Banji, yung talaga, yung pagbibigay talaga ng effort, pag-exert ng effort para po sa pagsunod sa commission o sa utos ng Diyos, particularly sa family at doon po sa mga hindi pa nananampalataya o hindi pa mga mananampalataya na mga mahal natin sa buhay. So nandun po dapat talaga yung effort natin sa sa kanila, sa abot sa kanila. Sige, si Brother Richard, bago siguro dumating sila yan, yung yung understanding sa ating na-discuss this morning. Ayun po, Pastor, yung utos ng Panginoon na to tend to subdue and to dominate and to tend yung creation ng Panginoon, starting from Adam tapos kay Noah. Patagal na pala, Pastor, na command yun, na hindi buti, Pastor, na naturo ito, no? Kasi new learnings to sa akin bilang matagal na
nababasa yung ano yung Genesis. Ngayon ko lang na mas nabigyan ng pansin yung ganitong ano yung cultural mandate ng Panginoon na totoo nga na mahalaga na pag-aralan para mas maunawaan natin kung ano yung isa sa mga purpose bilang creation ng Panginoon na ma-apply din natin sa ating pamilya. Yan, na bilang ating mga pamilya, no, kailangan na alagaan sila, pati na rin yung ating mga yaman na ipinagkaloob, pinagkatiwala ng Panginoon. Mga, ayun nga sinabi ni Mami, mga alagang hayop, di ba? Yung yung hayop, mga lupa, ayan, kalupaan. Especially yung ating pamilya, ay napakahalaga na mas bigyan ng pansin yung bigyan ng yung sundin yung utos ng Panginoon na alagaan lalo na sa mga anak ng bawat mga kapatiran. Ayan. Yun lang po, Pastor, yung Okay. Thank you very much, Brother Chen. So, praise God, yun. Minsan, ano talaga, no? Kailangan nating anuhin uli, pag-aralan yung ganito pong mga itinuturo ng banal na kasulatan dahil may mga katotohanan tayo minsan na sa una nating pag-aaral ay hindi natin kaagad na nakikita o na nare-realize. So sa natin uli, sa pag-aaral po natin uli, doon ay naging nagiging malinaw sa atin. Kaya po nang nabanggit nga ni Brother Richard na kahit pa man noong time pa nila nila Adam hanggang kay Noah ay ibinigay na po yung yung kautusan na ito, yung commission po na ito. Hindi lamang po ito doon sa time ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na po doon sa sa famous passage na ating ginagamit, yung Matthew 28 verse 19 to 20, yung Great Commission. Actually, doon pa lamang po pala sa time nila Adam kay Noah. Yan. Okay? Then siguro sa last natin si Brother Ira. Deacon Ira. Natin? Pakinggan natin yung kanya ding si-share sa atin na understanding sa ating lesson. So, ikaw na ang last, Deacon. okay po, understanding po ay, yun nga po, hindi lang ito about sa pangalaga ng ating, yung mga yaman sa mundo at yung mga alaga, yung mga hayop nga. But also to talaga is sa family is to become reminded for us na na patuloy na dapat nating pangalagaan. Not also nasabi nga is to propagate and to populate the world. But also, magiging paalala to sa atin na hindi lang parami, ba't kailangan mo rin pangalagaan din yung Kasi sakit ng yan eh. Ito na yung problema ng Pilipino kasi. Kaya sabi kay Rico nina, ang dami ng tao ng Pilipinas. But the problem is, nagpaparami ang Pilipino, but hindi ito pinapangalagaan din yung So, that's the part of our na hindi lang paparami, but also pangalagaan mo rin yung pamilya mo. Pamilya ng bawat isa. Dahil ito yung utos ng Panginoon. Dahil Amen. not also na to tend them, to provide them the needs, but also to also the importance na dalhin sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. The fit na dapat na makita sa bawat pamilya na bawat relinyang Kristiyano na dapat ito nakikita sa bawat Kristiyanong pamilya. So yun lang po. Okay. Thank you very much, Deacon Ira. So, purihin ng Panginoon sa ating pong minsan pa ay mga nakita na mga katotohanan sa sa lesson natin na ito na ating na-discuss, na ating pong pag-aralan So sa sa mga susunod dito ng ating pong first part ng ating lesson ay
napaka-interesting po at naniniwala po ako na maano po sa atin ito, padi-discuss ng mabuti ni Pastor Ogie sa atin. Kasi doon sa susunod po ay nandun po yung mga talagang explanation kung paano po dapat natin unawain ang ang kahalagahan ng commission ng Diyos na ibigay po sa atin. Lalo na po sa ating sa ating pong aabot yung reach out natin sa marami pa sa magitan ng pagtuturo ng ng salita ng Diyos, papakilala sa Diyos sa maraming tao. Okay? So, diyan po tayo pansamantalang magtatapos at tayo po ay mag-close sa panalangin bilang pagtatapos sa ating Sunday School this morning. Let us pray. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong pagbibigay sa amin ng magandang topic Panginoon upang kami po ay muli mapaalalahanan o Diyos sa kahalagahan po Panginoon ng pagiging mabuting katiwala sa mga bagay na iyo pong nilikha at lalo na po Panginoon sa pamilya na iyo pong ibinigay sa bawat sa amin Panginoon at sa magitan po ng amin pong pagiging mabuting katiwala sa pamilyang ito ay yung pamilyang ito ay ma-equip, palakas Panginoon upang ang bawat isa ay pumayo Panginoon at dumako pa sa ibang lugar Panginoon upang ipakilala ang Diyos sa mga tao. Ang Great Commission na iyo pong ibinigay sa amin Panginoon. At dalahin po namin o Diyos na kayo dinawa magbigay sa amin ng kakayanan, ng kalakasan, ng katalinuhan Panginoon upang amin pong isagawa ang iyo pong kalooban na ito para sa amin Panginoon. Pagkatapos po namin na mapalalahanan ay amin din po nawa itong mai-apply Panginoon, maisagawa Panginoon. Tayo po namin ibinabalik ang lahat ng purihan at kung lahat ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, magandang umaga po at ibabalik ko na po ang time kay Deacon Ira. So this time po, salamat Pastor Gary sa pangunguna ng ating panliguang paaralan sa oras na ito. So sa ating pagkatapos ng ating panliguang paaralan ay sa ating mga kapatiran dito sa Dasma ay mag-isiwala po ating gawain ng 10:15. So maganda na po tayo sa ating pagsamba. At God bless po sa bawat isa at purihin ang Panginoon sa ating pagkatapos ng ating Sunday School. So salamat po Pastor Gary. Thank you, Pastor Gary. Good morning, everyone. Thank you po, Mami.